Ang kwento ng paglikha. Noong una, walang kahit ano, walang lupa, walang tubig, at walang liwanag. Kaya't sinabi ng Diyos, magkaroon ng liwanag, at nagkaroon ng liwanag. Tinawag ng Diyos ang liwanag na araw at ang dilim na gabi. Ito ang simula ng lahat. Sinabi ng Diyos, magkaroon ng langit. Ginawa niya ang kalangitan na naghihiwalay sa tubig sa itaas at sa ibaba. Ito ang ikalawang araw. Pagkatapos, sinabi ng Diyos, tipunin ang tubig sa isang lugar at hayaang lumitaw ang lupa. Tinawag niya ang lupa na kalupaan at ang tubig na karagatan. Sinabi rin niya, magkaroon ng mga halaman, puno at damo. At biglang umusbong ang mga halaman sa buong lupa. Ito ang ikatlong araw. Sa ikaapat na araw sinabi ng Diyos, magkaroon ng ilaw sa langit upang magbigay liwanag sa araw at gabi. Ginawa niya ang araw para sa umaga, ang buwan para sa gabi at mga bituin upang maging gabay sa kalangitan. Sa ikalimang araw, sinabi ng Diyos, punuin ang tubig ng mga isda at ang langit ng mga ibon. Kaya't lumitaw ang mga isda sa dagat at ang mga ibon sa himpapawid. Sa ika-6 na araw, sinabi ng Diyos, magkaroon ng mga hayop sa lupa, mga baka, leon, elepante, at marami pang iba. At lahat ng hayop ay nalikha. Pagkatapos, sinabi ng Diyos, gagawa ko ng tao na kawangis ko. Kaya nilikha niya ang unang lalaki, si Adan, at ang unang babae, si Eva. Sinabi niya sa kanila, alagaan ninyo ang mundo at lahat ng nilikha ko. Sa wakas, sa ika-7 araw, natapos ng Diyos ang lahat ng kanyang ginawa. Niya ang araw na ito at nagpahinga. Ang kwento ng paglikha ay nagtuturo sa atin na ang Diyos ang lumikha ng lahat. Dapat nating alagaan ang mundo at ang kalikasan. Mahalaga ang bawat araw, ngunit mahalaga rin ang pahinga.